Kanda sila mag-ano, no? Parang gamit nila. Kabog. Pangitagin sila mga ano, no? Kabog. Pero hindi, para kay Erben. Dahil isang uwak ang naging best friend niya. Mahaw. Bilang guro ka years magtinir ang uwak, no? 15 to 20. Kaban ka lan. I-post na niya, no? Noy. Oo, gabi nagyayad lang. Kung bumuli ng malakas si Wak, para tawagin si Erben. May kali pagkawain mo sa manok? Oras na kasi ng kanyang almusal. Radlock ko rin. Pagbukas ng kanyang bulungan, Siya na, hindi Rahman. agad ito lumilipad, kundi dumadapo sa kanyang kamay. At ang kanilang good morning sa isa't isa, Wow na na yan. Wow. Wow. Noy. Wow. pero kapag sinabi ni Wak na ang hahaw ay salitang iligay nun, ang ibig sabihin ay almusal. Wow. Pero hindi makainom ng tubig si Wak dahil nakikingo na rin ang asong si Hana. Kailangan. Dahil sanay na makuha ni Erben si Wak sa isang natumbang puno pagkatapos ng bagyo. Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Diyan, sa baba. Oo, dito. Yung natumba na puno dahil sa, I think, mga low pressure yata yun. Na-landslide yung puno sa gilid ng ano, ng... Paano kasi mag-Tagalog na hindi mo alam? Sa taas. Kali ka pala, di ka nagsisila. Natumba yung puno, so pinuntahan namin. Then yung dalawa, hinanap namin. Nakita namin yung dalawa sa, ano, nalaglag sa bato. Patay na, pagkalaglag. Nalaglag amo na ang natambog. Dahil malayo nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, araw-araw, namumuli din si Wak kay Erben para maligo. Ano yung kagabang ako? May kahatag na sa iyabi, no? Kulon to, no? Si Erben na ang tumayong magulang ni Wak. Imprinting ang tawag dito o ang pagkakaroon ng matinding dependent bond sa tao o hayop na una nilang makikita pagkapanganak. Mukhang naninibago si Wak sa kanyang mga bisita ngayong araw. Ano na, ngayon na buli mo. Ikapi. Simula nang sakipin ni Erben si Wak, hindi na sila nagkahiwalay. Sanay talaga siya sa tao, no? Ang mga Wak kasi isa sa mga pinakamatatalino ibon yan, eh. They're very inquisitive, they're aware of their surroundings. Marami nang natututunan na salita si Wak. Noy. Una yung kasing salita is nanay. Nanay tsaka tatay. Kasi kaya lang sa ngayon yung nay at tay naging noy. Then lahat kami tawag niya na noy. Pag pagutom sa noy, mahaw. Mahaw na lang. Ayon kay Erben, hindi naman daw niya tinuruang magsalita si Wak. Mahaw. So yung pagsasalita naman ng ibon, they're not really talking. It's like a reflex reaction. Mahaw. Parang inuulit lang niya yung sinabi mo, yung sound na yun, yung vibrations na yun, they try to imitate it as a response to your reaction. Mahaw. Noy. 15 years old na siya, ano? Nasa na parang wala pa sign ng arthritis and all that. Because birds can also experience those things. Hindi ko na tinry na pakawalan siya. Pinakawalan. Dalawa pa sila dati. Kaso yung isa nagkakit ng manok. Pinatay.
Kasi kala ng manok makukunin yung ano niya, yung sisiyo niya. Sa wild, kaya ng mga uwak mabuhay hanggang 8 taon. So siguro since dito sa may semi-confined yung kanyang environment, because food, wala namang scarcity, always available. Hindi naman siya exposed to the elements really. And wala siyang kalaban sa paghahanap ng pagkain. May pagkapilyo rin daw itong si Wak. Dahil bigla na lang niya tinutuka ang mga kasama niyang pusa at aso. Lalo na kung ang usapan ay pagkain. Tingnan mo yung beak nitong yung mga crows. These are scavengers. They're really robust. Kasi talagang pagtukayan, paghanap ng pagkain. Pwede nilang isuot yung beak nila sa mga butas sa mga puno to look for grubs. Pero minsan, masungit din siya. Behave. Ginapalapitan niya gid gani. Dahil malayang nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, dinarayo daw ng ibang uwak si Wak. Pinakalaban siya, nag-aaway silang dalawa. Oo. Pag ano, Paano pag magsinyas ang isa, amot? pag ano siya, Oh. uuwi yan sa amin. Pero pag isa lang, Paano mag-away? Oo. Ayun yung mga nangyayari kapag nagkakaroon ng wildlife. Action ang gamot paano? Because we're already changing their habits. Their reaction to the Mahaw. their natural instincts, we are already altering. No, so hindi na alam kung saan sila makikibagay, how to escape enemies, how to interact with other birds of the same species niya, no? So lahat yan we're altering. It will be very difficult for this bird to be released back into the wild. Mahaw. Dahil nag-viral sa social media ang banding nila Wak, pinuntahan ng DNR si Erben para suriin ang kalagayan ng Wak. Yung in-charge namin sa enforcement and yung in-charge namin sa wildlife ang pumunta. So during that time, pagpunta nila, free lang man siya, naka-fly lang outside, pabalik-balik. Wala siyang violation doon. May violation lang siya, pag i-keep niya, i-cage niya, hindi makalabas, parang walang freedom yung bird. Pero kung malaman namin na i-cage siya, doon na kami papasok. Kasi may violation na siya doon sa keeping the animals without proper document. Kasi dapat i-register, that is called Certificate of Wildlife Registration. Ayon sa Sentro Kabangkalan, inaayos na nila ang permit para kay Erben at Wak. Base sa kanilang assessment, hindi naman kinukulong si Wak, kaya hindi nila ito kukunin. Napansin ko may cage ka doon para sa may cage. Para din yan sa kanya. Kasi baka pag gabi, minsan may umakyat dito ng mga ahas na kumakain ng manok. Kahit saan magpunta si Erben, palagi niyang kasama si Wak. Siyempre, hindi mawawala si Hana na isa sa kabanding ng Wak. Si Hana nga, kita niya lang kagani ano. Sila Erben at saka si Hana. Ito yung favorite bonding spot nila. Si Wak, minsan makikita mo, naliligo dito sa falls. Malangoy yan siya, malangoy. Malangoy yan siya pagbantay. Dalong, balik siya. Nakaw na. Nakalo. Tugnawa no. Lumamig na ang ulo ni Wak. Kaya, pati na kami. Lalo lang na itong bonding na ito between Erben at saka si Wak. It's unusual. So sa kanya na lumaki, kahit ang pauna niya dito sa bubat, talagang bumabalik pa rin sa kanya. Kasi kung tutusin, pwede namang bumalis si Wak anytime. Taon mga punggod mag-iba. Kasama din mo mga hayop. Pero paalala, Tagilid. huwag basta-basta mag-aalaga ng wildlife. Sikapin pa rin na hayaan sila sa natural nilang tirahan. Nasa hayop na yun kung gusto nilang bumalik sa piling ng taong nag-arugas kanila, tulad ng kay Erben at Wak.
Pati si Hana. Noy! Wow! Walang aatrasan para sa kalikasan, Doc Ford Sresio. Ako, si Doc Nielsen Donato. O, iba. Eh. Mahaw. Noy mahaw.